Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang gabang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 1030 ng Ride On Ministry, araw po ng Friday, Biyernes, April 14, 2023. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay lumapit sa banal na presensya ng ating Panginoon sa diwa ng panalangin. O aming Ama at aming Diyos, marapatin niyo na kami po ay muling lalapit sa iyo. Bilang pagkilala na Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na siyang nag-ingat sa amin sa nakalipas na panahon sa buong magdamag. Ikaw na siyang gumising sa amin. Ikaw, O Diyos, na siyang patuloy naming sandigan. Nararapat lamang na Ikaw ay aming pinupuri, winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Muli mo kaming pangunahan, Panginoon, sa gawain na ito at Ikaw po ang siyang maghari sa amin. Ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang kalubusan ng kagalakan, ng pagkaunawa, pag-asa na sa iyo nang gagaling, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin lahat sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa kilaging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, Ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa kilaging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan,
Inibig mo ako noon pa man. Tunay, Panginoon, na sa iyo nanggagaling ng pag-asa na kailangan po namin sa araw-araw. Sa iyo ay kami po ay nakasisiguro, sa iyo, Panginoon, ay maaari naming panghawakan lagi. Salamat po sa awit na ito, sa nag-compose at gayon din sa naglapat ng pinakamusika nito. Bless mo siya, pagpalain mo, Panginoon, gawain na ito, pagpalain ang buong araw na ito, lahat po ng aming mga gawain. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Siyempre, palakpakan din natin ang ating mga sarili at good morning, Lord Jesus. Good morning din sa bawat isa sa atin. Hallelujah at praise the Lord. Talaga naman maulan ang panahon na ito. At tuwan-tuwa ang mga pananim natin, di ho ba? Siyempre, gayon din tayo ay tuwan-tuwa rin sapagkat yaong init ng panahon ay naiibsan ng tag-ulan na ito na kaniyang ipinagkakalob sa atin. Bagaman may mga dako na kung saan ay apektado ng bagyong ito at panalangin natin na hindi naman ho makapinsala. Well, tayo po ay dumako sa ating pagsalusaluhan na pinaka-debosyon natin sa umagang ito, mga karay, doon sa ating Panginoong Diyos. Well, nasa panahon pa rin tayo ng Easter. Ang pagtutuon ng pansin sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang isa sa atin pong nahalukay mula sa banal na kasulatan na maaari natin panghawakan ay mismo yung sinasabi sa Acts chapter 24 verses 15 to 16 na ito po ay merong kinalaman at isa sa mga winika mismo ni Apostol Pablo. Sa panahon na siya ay dumanas ng persecution. At kung babasahin ninyo ang kabanatang 24, lalo na sa verses 10 to 23, ay ito yung panahon na kung saan si Apostol Pablo ay humarap kay Gobernador Felix at kaniyang ipinagtanggol mismo ang kaniyang sarili. Well, hindi lamang kay Gobernador Philip siya humarap, kundi bago yan ay humarap din siya sa mga Sanhedrin na yan ay mababasa naman natin sa mas paunang kapitulo at mga bersikulo. At gayon din kung saan ay ipinadala nga si
Pablo sa Gobernador Felix. At dito ay naranasan din ni Apostol Pablo ang matinding paratang mismo sa kanya ng mga Hudyo. Kung bakit ganon ang kaniyang naranasan, it is because of his indefatigable faith in the Lord Jesus Christ. At gayon din ang kanyang matibay na paninindigan sa kanyang pananampalataya at ugnayan kay Jesucristo. At gayon din ang kanyang di mapigil na pangangaral, pagtuturo at pagsisiwalat ng mga katotohanan ukol sa Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan na kanyang mismo na personal na naranasan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, dito sa ating debosyon, na kung saan ay ating pong pinaninindiganan, that resurrection, indeed, we get hope. Yes, toward the God. Yes, resurrection, have hope toward the God. Pagkabuhay na maguli, may pag-asa sa Diyos. Well, mga kapatid sa Panginoon, kung hindi po naganap ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo, saan natin huhugutin ang pag-asa? Saan patutungo ang pag-asa natin? Dahil nga naman, kung hindi siya nabuhay na maguli, ay lalabas ng ating Panginoon sa Kristo na nagsabi na sa ikatlong araw ay siya ay mabubuhay na maguli, ay magiging sinungaling siya. At magiging walang katuturan lahat ng may patungkol sa kaniyang mga pangaral. Pero pasalamat tayo sa Diyos sapagkat totoo siya. He is indeed the God of truth. Ang katotohanan na nagpapalaya sa atin, ang katotohanan tungkol sa Kanya na siyang pinanggagalingan ng pag-asa na meron tayo sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Yes, are with me mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, yung sinasabi ni Paul sa verse 15 to 16 na maaari din natin panghawakan. At ito mismo ang kanyang personal na kanyang binigkas bilang kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili sa harapan ng Gobernador Felix. At ganito ang kaniyang sinabi, ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin naman inaasahan nila na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. Importante yan para sa akin at sana gayon din sa inyo at lalo na si Paul mismo na nasa harap ng kaniyang paglilitis nung panahon na yon sa iba't ibang konteksto, sa iba't ibang larangan at sa iba't ibang mga autoridad. Pero kailanman ay hindi nawala ang kaniyang pag-asa. Kundi sinasabi nga na ako'y may pag-asa. Pero how about us mga ka-ride-on sa Panginoon? Gaano kadalas na kung saan ay ating pong kliniklaim yan, dinideclare at pinanghahawakan na ating pong iniaasa, ipinagkakatiwala ang ating pag-asa mismo sa Diyos kay Kristo.
Kaya nga matibay ang panindigan na Apostol Pablo. And have hope toward God. Sino pa ba ang siyang pinanggagalingan ng ating pag-asa? Sino pa ba ang siyang makapagbibigay niyan? Well, this earthly world which is indeed temporary. Maaring masabi natin in the material world and even in the other areas ay maaring nakapagbibigay ng pag-asa pero temporary, unlimited at gayon din na kung saan ay hindi ho pang matagalan. Pero ang inaalok ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesu Kristo ay maaari natin panghawakan panghabang panahon. Yes, He being the Alpha and Omega, He being the past, the present, and the future, na maari natin panghawakan sa lahat ng panahon at sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay natin. Well, may mga pagkakataon, mga karaydon sa Panginoon Diyos, tayo na mga mananampalataya at gayon din sa mga hindi mananampalataya at gayon din sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga Christian na believers na nakakaranas tayo ng mga karanasan na kung saan ay nasusubo. Kung saan natin hinuhugot ang pag-asa na dapat natin panghawakan sa ating mga lakbayin at mga salungahin sa buhay na ito. Well, may naibibigay ang materialismo, may naibibigay ang mundong ito o sino man, pero kakaiba ang naibibigay ng ating Panginoon sapagkat ang pag-asang ibinibigay niya, dinudulutan din tayo ng kapanatagan. Dinudulutan tayo ng kapayapaan, dinudulutan tayo ng lakas ng loob, dinudulutan tayo na kailanman ay huwag tayo sana mawalan ng pag-asa kundi lagi-lagi na tayo po ay move on. Yes, tayo ay lagi-lagi na nakatingin sa panghinaharap habang tayo ay abala sa pangkasalukuyan, habang ang nakaraan ay marami tayong kinapupulutan na mga aral na makatutulong sa atin. Well, mga karaydon sa ating Panginoon, let us indeed, join the Apostle Paul, sa kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili as part of his affirmation of faith. Ako'y may pag-asa sa Diyos and have hope toward God. Na siya rin naman na inaasahan nila. Well, hindi lamang siya, kundi hindi niya sinasarili yon, kundi kinikilala niya na ang pag-asa na iyan ay hindi po exclusive, kundi inclusive, at yan ay always available sa lahat ng tao sa daigdig na ito. Pero kinakailangan na kung saan ay kilalanin yan. Pero kinakailangan na yan ay i-recognize, kinakailangan na yan ay paniwalaan, pagtiwalaan, sampalatayanan, at gayon din na isina sa buhay, ikinikintal sa isip at puso, at gayon din na ibinabahagi. Nang sa ngayon ay sa napakaraming mga tao sa mundong ito na nawawala ng pag-asa o nagkukulang ng pag-asa, ay maragdagan at lalo pang mapaalam ang pag-asa na yan na dulot ng paggabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesu Kristo.
Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ano yung pag-asa na yan at pinanghahawakan na yan at inaasahan? Na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. Well, pero dito ay tinutukoy niya. Hindi lamang ang pagkabuhay na maguli ng mga matuwid, kundi ang mga hindi matuwid. So, ibig sabihin ay lahat ay mabubuhay na maguli. Pero magkaibang estado ng kalalagayan ang dalawang bagay na yan na binabanggit mismo na Apostol Pablo kabahagi ng kaniyang panindigan. Kaya nga ho, the Holy Bible, yes, especially the New Testament, the four Gospels, at gayon din the book of Acts, and even the other epistles of the Apostle Paul down to the other epistles of other disciples and the book of Revelation. Yes, indeed, the Bible continuously teaching us a resurrection of the unrighteous, as well as the righteous dead. Kapwa merong pagkabuhay na maguli. Pero ang kakaiban niyan, yung resurrection meron ang mga matuwid at patuloy na pinatutuwid ng ating Panginoon ay meron pag-asa. Yes, hindi nawawala ng pag-asa, pero yaong mga unrighteous, may pag-asa sila pero kakaibang pag-asa na hindi nakatuon mismo sa binuhay na maguli. Yes, samantala ang matuwid ay nakatuon ang kanyang pag-asa sa risen Lord na niniwala, nagtitiwala, sumasampalataya, pinaninindiganan sina sa buhay at isinasiwalat. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, the righteous will be resurrected. Ang mga matuwid ay tunay nga naman na sila ay mabubuhay na maguli upang mabuhay ng walang hanggan. In our so-called redeemed bodies with the Lord. Mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. And that's indeed the glorious mystery of God in Jesus Christ, our Lord and Savior, and nothing is impossible in Him, with Him, through Him, and for Him. Sapagkat yan ang katotohanan. Kaya kung titignan natin na mismong sinasabi na Apostol Pablo doon sa 1 Thessalonians, ng chapter 4 verses 13 to 18 at atin pong pagtuunan ng pansin ng sinasabi niya patungkol diyan sa verses 13 to 18 ng chapter 4 ng 1 Thessalonians. Mga kapatid, nais naming malaman na ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot, na gaya ng iba na walang pag-asa, sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog.
sapagkat mismo ang Panginoon ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon na muna. Pagkatapos tayong nabubuhay, na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kita niyo mga karaydon sa ating Panginoon. Yan ang katotohanan about the resurrection of the righteous. That the righteous will live forever in their or in our redeemed bodies with the Lord Jesus Christ, and that we praise and thank the Lord. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Whereas the unrighteous, mga karaydon sa Panginoon, bagaman sila ay babangon din, pero sila po ay haharap sa hatol ng Diyos o sa pamagitan ng Diyos mismo. And I suggest you will read Daniel chapter 2 verse 2 and even ang sinasabi ng Revelation chapter 20 verses 6 to 14 at gayon din ang sinasabi ng John chapter 5 verse 29 na ganito po ang sinasabi. Yes, basahin natin. Yes. Mula sa 27 hanggang 29. At siya'y binigyan niya ng kapangyarihan humatol, sapagkat siya'y anak ng tao. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kaniyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yan ay it's a matter, yes, of giving us by the Lord Jesus Christ that so important matter of decision making. Yes, are we stick to that righteous life in the Lord Jesus, or in that unrighteous life under the dominion of Satan, or under the dominion of this worldly abode? Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, siyempre, ang mas pipiliin natin, pipiliin mo, pipiliin ko, at pipilihin natin lahat, that righteous Christian life that will be resurrected to live forever in the awesome presence of the Lord Jesus Christ as redeemed, as transformed, as anointed, yes, by the Lord Jesus Christ. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, the fact that kapwa ang pagkabuhay na maguli ng mga sinasabi dito ng mga righteous at unrighteous, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ay mangyayari sa takdang panahon ng Diyos. Kaya sa bawat sandali ng ating mga buhay ay napaka-importante to look into this,
Very important, very seriously and very religiously mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat dito nakasalalay kung saan tayo patutungo sa sinasabi ng ating Panginoon. To live a life forever in the Lord Jesus Christ or the other side of the coin. Yes, to live a life as being always judged by the Lord Jesus Christ. Kaya habang may panahon, ito ay pinagukulan natin ng pansin mga karaydon sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi nga ni Apostol Pablo doon sa verse 16 ng karugtong ng kanyang sinabi bilang bahagi ng kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili sa harapan ng Gobernador Felix. Dahil dito'y, lagi akong nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa mga tao. Yes, importante yan. Well, while living in this earthly life, in this temporal world, di ba napaka-importante na kung saan ay samantalahin natin ang bawat pagkakataon para sa mabuti at para sa kabubuti at para sa ikaliligtas at gayon din para sa laan ng Panginoon sa atin na pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan na ating pong tatamuhin sa kanyang banal na piling. Kaya nga, yan ay isang matibay na huwaran. Ang sinabi ni Pablo, dahil dito'y lagi akong nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa mga tao. Well, kapag sinabing malinis na budhi, it comprises the wholeness of all the expectations and demand of the Lord Jesus Christ pertaining to our spirituality, pertaining to our relationship with the Lord Jesus Christ, and pertaining to that expression of that relationship with the Lord Jesus Christ in terms of how we put into practice that love in the Lord at gayon din ng pag-ibig natin sa kapwa natin, gayon din sa ating mga sarili. Kaya nga mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, hindi lamang sa panahon ng Easter season, kundi sa lahat po ng panahon ay mga buhay tayo na kung saan ay kabahagi na tayo ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo na hindi po nawawalan ng pag-asa sa Diyos. Na hindi nawawalan ng pag-asa sa mga salita ng ating Panginoon. Na hindi nawawalan ng pag-asa sa lahat ng magiging bunga ng ating pagpapagal at gayon din sa mga magiging resulta ng ating mga maabala at matapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, mahirap man ang buhay, pero mas mahirap kung namumuhay tayo sa mahirap na buhay na ito na walang pag-asa. Pero mahirap man ang buhay, challenging man ang buhay na ito, pero kapag tayo ay patuloy na umaasa sa ating Panginoong Hesukristo, nakakaramdam tayo ng lakas. Nakakaramdam tayo ng ginhawa, nakakaramdam tayo ng kapayapaan, at gayon din na kung saan ay hindi po tayo too much affected sa mga nangyayari sa kapaligiran sapagkat meron tayo na tanging nanggagalingan ng ating pag-asa sa ating mga buhay kahit merong mga pangamba sa buhay natin. Alam natin na tayo ay mapapanatag sapagkat kasama natin ang Panginoon lagi na hindi nagkukulang, hindi tayo iniiwanan, ni hindi tayo pinabibayaan man. Well, hanggang dyan lamang na
tayo sa ating pagkaing espiritual sa umagang ito at purihin po natin ang ating Panginoon at batiin natin ngayon na mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Well, ang kapatid na Diconis Caroline, whatever it be, yes. Pero may awit na, Sweet Caroline. Yes, Diakonesa Caroline Cortez Kabilangan, ang asawa ng ating D.S.E. Reverend Arner Kabilangan ng Iglesia Metodista ng Pilipinas ng Luacan, Dinalupian, Bataan. At gayon din sila mula dyan sa bandang, saan ba yung pangalan ng kanilang Eat All You Can? Arca Vista. Yes, kailangan tayo mapunta dyan muli at makakain tayo ng Eat All You Can. Hallelujah! Puri natin na tayong happy birthday sa kapatid na Diconis Caroline Cortez Kabilangan at gayon din ng Pastor Dante Lingad ng Dinalupihan, Bataan. Yes. Sawa naman ng Presidente pa rin ba ng Kababaihan ng KMP, ang kapatid na Pilipinas Lingad. Happy birthday, Pastor Dante Lingad. Gayon din ng kapatid na Liwayway Karamat ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Pero meron din bahay dito sa bandang Imus Bayan ng Bacoor City. Yes. Happy birthday sa iyo, kapatid na Liwayway. Ikaw ba ay mayor pa rin ngayon dyan sa bandang Santa Fe, Nueva Vizcaya? At gayon din kapatid na Kailin Villanueva, yes, Tangonan, na nasa London, United Kingdom, happy birthday. At gayon din kapatid na Sityon na Isabel, happy birthday. Lin J, Tangonan na Labong, ng Tuguegarao City, Cagayan, na nasa Abu Dhabi, United Arab Emirates, happy birthday. At gayon din kapatid na Cheche Maria Cielo, happy birthday. Saan ka man naroon, nandyan ka? At gayon din ang kapatid na Jeffrey at Tangonan Reyes, happy birthday. At ang kapatid na Mary Joy Tangonan, happy birthday. Gayon din ang kapatid na Linda Bascara ng Quezon City, happy birthday. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa bawat buhay ng mga kapatid na ito na birthday po nila. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa ang may birthday na nasa iba't ibang bansa at gayon din sila na mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Yes, dalangin po namin na inyo pong kadaupang palad ang bawat isa sa kanila. Maramdaman nila at makilala ang inyong presensyang bumabati at gayon din na nakikisa sa kanila, O Diyos. Nawa, Panginoon, lahat po sila ay hindi po makalilimot na magsilapit, magpasalamat at magtalaga ng kanilang mga buhay sa iyo, Panginoon. Continue, O Lord, to bless them, even the family they belong, the work that they are doing or their livelihood. Their health, O Lord, Jesus Christ, na maging maayos at maging okay. At dumasa kami, Panginoon, na marami pa na daratal na mga karawan ng kanilang mga buhay na inyong patuloy na pinagpapala at pinagtatagumpay sa lahat po ng panahon. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila. Sa tanging pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran.
naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-tuwi na. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapararan. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. At gayon din, i-cheer natin ang kanilang mga pagpilian. Pinabibilangan, purihin po natin ang ating Panginoon at tayo po ay tumungos sa ating mga panalangin. Yes, purihin ang Panginoon sa matagumpay na summit. Yes, naginanap dyan sa BEPS, Methodist Church ng Maribeles sa Bataan, ng mga kapastoran, mga laiko at mga leaders natin ng West Middle Pack. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din na shout out na panalangin natin para sa katagumpayan ng kanilang how many years? 38? Yes, 38 regular session of West Middle Pack of the UMC Incorporated na ngayon ay mangyayari at gayon din hanggang bukas yan. Yan sa bandang BEPS Methodist Church ng Maribeles Bataan. Sa pangunguna ng kanilang Regional Bishop Ruel Mora at gayon din ang kanilang mga district supervising elders. Yes, DSE Reverend Billy Torres ng Bataan Central District at gayon din ng DSE Reverend Kumpari Ernie de la Cruz dyan sa bandang Bataan South District at gayon din ng DSE Reverend Arner Kabilangan laging nagbibilang dyan sa bandang Bataan North District. At gayon din ang Zambales North District sa pamagitan ng DSE Reverend Danao Chito Danauto. Hallelujah! At shout out po sa lahat po ng mga kapastoran natin dyan at gayon din po sa mga laiko, mga delegates na dadalo at gayon din ang host church. BEPS Methodist Church, purihin natin ang Panginoon. O aming amataming Diyos, pagpalain mo at pangunahan, Panginoon, ng makasaysayan na nangyayari ngayon hanggang bukas na 38th realization ng West Middle Pack of the UMC Incorporated. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na lahat po ng tatalakayin na agenda sa pangunguna ng kanilang Regional Bishop, Ruel Mora, at gayon din sa lahat po ng report na maririnig at gayon din sa lahat po ng legislation at pag-uusapan ay magiging maayos pong daloy at magiging matagumpay at gayon din sa mga pagproproseso ng kanilang
mga workers, Panginoon, at gayon din kung sa kanilang pagpili din ng kanilang regional bishop. Umasa kami, Panginoon, at the anointing of the Holy Spirit and the guidance mga karaydon sa ating Panginoon Diyos will be outpoured to all of them, O Lord Jesus Christ, and that your will be done. Your kingdom shall continue to reign over all of them, at gayon din sa lahat po ng nasa sakupan ng 4 na distrito, at gayon din ang mga local churches, mga church-related institution, at mga iba't ibang mga ministries, mission outreaches at project na ginagampanan, Panginoon. Kaya nga ho, patuloy pagpalain mo ang kabuuan ng komperensyang ito. At umasa kami, Panginoon Diyos, na lalo pang mamayagpag at gayon din na lalo pa na lumago at tumatag, at gayon din ang kanilang mission dyan sa bandang Visayas. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, siyempre sa mga panahon na ito at sa mga darating pa panahon ay talaga naman sunod-sunod ang mga gawain po ng mga conferences, kaya pinapanalangin po natin lahat na maging matagumpay. Yes. Shout out sa ating kapatid na Nel Danunan dyan sa Bandang California, USA. God bless the whole family at gayon din lahat po kayo dyan. Yes, at gayon din na kung saan ay ating pong ipanalangin lahat po ng mga merong mga suliranin, merong mga prayer request. Kung kayo po merong mga prayer request, type ninyo at isend ninyo nang makita na po natin, nang maisama po natin sa ating panalanginan sa umagang ito. Hallelujah at praise the Lord. O aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay aming patuloy na pinupuri, sinasamba, winawalhati. Salamat po sa presence ng bawat isa, at gayon din, Panginoon, sa gitna ng kanilang maabala na mga gawain ay meron silang panahon upang makinig at magibahagi sa panalangin. May you continue, O Lord, to bless them all every day ng kanilang mga buhay at pamilyang kinabibilangan. At umasa kami, Panginoon Diyos, ng inyong protection, pag-iingat, patuloy nilang makamtan at maranasan. At gayon din, Panginoon, na kung saan ikaw po ang siyang magpala sa lahat po sa kanila. O aming Ama at aming Diyos, sila po na meron pong mga dalahin, katulad po ng mga karamdaman, saan man sila naroroon, nasa pagamutan man, nasa kanilang mga bahay. Lahat po sila ay aming sinasama sa panalangin. Katulad po, Panginoon Diyos, kasama ang mga pinapanalangin po namin araw-araw. Yes, sila mula sa Bacoor City, kapatid na Teresita Cabrigas na nagdadialysis twice a week. Gayon din kapatid na Rosemary Amegsila na 4 time na na-stroke, at gayon din ng restoration ng kanyang puso. At gayon din kapatid na Sunny Peña Puerte, patungkol naman sa kanyang breast, at ang kapatid na Efren Tanglaw sa kanyang patuloy na kagalingan. Gayon din o aming Ama at ang kapatid ng Hilita Lod ng Mindanao na nasa stage 4 breast cancer. Denmark on boy na mayroong rheumatic heart disease. Gayon din ang kapatid na Jane Lumacan sa kanyang heart ailment at stroke na naranasan. Mila de la Cruz Simon ng Cleveland, Ohio sa kanyang recovery. Nakalubusan, at gayon din ang kapatid na Angela Orizal de Leon ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija na diabetic at merong cervical cancer stage 2. Ang kapatid na Lenlen Tangonan na nasa San Mateo Isabela, at gayon din ang kapatid na Uncle Pedro Lagallardo Tangonan Sr. ng San Mateo Isabela. Yes, at gayon din ang kapatid na Military Celestra ng Talim Island B ng Honor Wisal. Gayon din ang kapatid na Doktora Pura Bawan ng Sito Balang, Bataan. Hides Tian Pulido ng Calawag, Quezon, sa kanyang patuloy na kanyang pinagdadaanan na therapy hanggang Agosto ng paparating na buwan. Gayon din ang kapatid na Mina de la Cruz ng Calawag, Quezon sa kanyang heart ailment, mabagal na tibok ng kanyang puso. Yes, Minerva de la Cruz.
ni Kakrus Bagtas at Nanay Sophia Mercado ng Bataan sa kanilang pinagdadaanan din na karamdaman at gayon din po ang kapatid na Namnama Abelia ng Quezon City na mayroong cancer, Pastora Baby Bulgado at Connie Bulgado ng Caloocan City, at gayon din aming amataming Diyos ang Pastor Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, para din sa kanyang lubos na kagalingan na recovery, Tita Corazon Navarro, Mira Navarro at Rinaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan, para din sa kanilang past recovery and healing. Gayon din po ang kapatid na JC Chanco ng Quezon City para po sa kanyang kagalingan. Reverend Marvin Sulayo de Leon ng San Miguel, Bulacan na diabetic, may komplikasyon na unti-unti nabubulag at diabetic retinopathy at meron din problema sa kidney, neuropathy, makirot, kamay at paa. Gayon din aming amataming Diyos ang pamangkin ng kapatid na Pilipia sa Torno na sa California na merong sakit sa puso. At gayon din po aming amataming Diyos ang kapatid na Bernard Binson na patuloy siyang gumaling mula sa kanyang natamong motor accident at gayon din mabayaran ang damage ng nabangga. At gayon din po aming amataming Diyos ang kapatid na Iyes Domingo Espiritu Domingo dyan sa bandang Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA, gayon din ng dalawang kapatid mula dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan, Teresita Yumol Mendaros na may bukol sa breast, Connie Bio na merong bukol sa leeg. Gayon din po ang kapatid na Ami Pianar na mild stroke, na mataas ang kanyang sugar level. Pastor Olivero Chia na merong heart enlargement, hypertension, hyperacidity at prostate. At ang kanyang asawa na Stephanie Rezari Ochoa na merong lupus symptom. Yes, Lord Jesus. Gayon din ang kapatid na Reverend Bernard Basig na nabulang na nasa United States of America, Reverend Dante Bong Simon ng California, USA, Reverend Simeon Labansan Arsiaga ng Tarlac, at gayon din ang kapatid na Digonis Elisa Dormeo Gansit sa kanyang pain, sa kanyang lumbar. Lahat po sila, Panginoon, na lahat pa ng nasa kalagitnaan ng karamdaman, Panginoon, saan man sila naroon sa daigdig na ito. Lord Jesus, sila po inyo pong biyayaan ng lubos na kagalingan, recovery, restoration, good health and wellness. At gayon din na sila po ay biyayaan mo, Panginoon, sa pamagitan ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw, both spiritually and financially. Palain mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilang at gayon din ang kanilang mga kabuhayan. O aming Ama at aming Diyos, hindi lamang po yan, kundi maging ang mga social ills na nangyayari, Panginoon, sa bawat bansa. Katulad po ng Pilipinas, o aming Ama at aming Diyos, na dalangin din namin, Panginoon, na kung saan ay meron din patuloy na kaganapan at spiritual transformation at gayon din ang iyong miraculous healing in order for all of these social ills, problematic situation, O Lord Jesus Christ, to come into a prison for healing and restoration, O Lord Jesus Christ, and that your kingdom shall reign in the Philippines, sa lahat po ng mga leaders, sa lahat po ng mga departamento, ahensya, at gayon din sa lahat po ng saklaw ng bansang ito, at gayon din sa bawat mamamayan, bawat probinsya, at bawat municipalidad, cities, mga barangay, at gayon din sa iba't ibang mga sektor ng lipunan, Panginoong Diyos. Kasama ang bawat problema na pinagdadaanan. Patuloy mo, Panginoon, ay bless ang buong bansang Pilipinas sa gayon din ang leadership sa kabuuan. At gayon din, Panginoon, di lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng mga bansa sa buong daigdig na ito, Panginoong Diyos. Lalo tigit, Panginoon, ang buong daigdig at buong sangkatauhan na ito makakaranas ng pangmatagalan na kapayapaan at gayon din ng pag-asa na dulot ng iyong pag-aari at ng iyong banal na presensya, ikaw na nabuhay na maguli. We claim and we declare, O Lord Jesus Christ, for the fullness of righteousness, holiness, and even peace, tranquility, and progress
and justice for the whole world, for all nations, at sa lahat ng tao sa buong daigdig na ito, Panginoon. And that we claim and we declare at gayon din for the stoppage of whatever war na nangyayari, katulad po ng pagitan ng Ukraine at Russia, at gayon din ang mga iba pa na napipinto na kung saan ay mga masasalimot na hidwan ng mga bansa sa mga pinag-aagawan isla, Panginoon. Now, Panginoon, hindi po mauwi sa gerang mga ito sapagkat marami po ang madadama at marami ang maapektuhan at marami ang makikitilang buhay, Panginoon. Kundi mas pipiliin nawa, Panginoong Diyos, ang kapayapaan at gayon din ang pagtutulungan, pagkakaisa at pagbangon upang sa ganun para po sa bawat mamayan at para sa bawat bansa, Panginoon, sa ikaunlad, ikabubuti at ikagaganda. O aming Ama, taming Diyos, samahan niyo kami sa buong maghapon na ito. Ikaw po ang siyang aming magiging kapilas, ikaw po ang siyang aming tagumpay at ikaw po, Panginoong Diyos, ang aming matibay na muog at sandigan sa lahat ng panahon. Yes, ibinabalik po namin lahat po ng papasalamat sa iyo, maging aming pagtatalaga ng aming mga buhay, pamilya at gawain, di lamang sa buong maghapon na ito, kundi sa lahat po ng panahon. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin at sa lahat ng mga prayer requests, dinadalangin na ng Panginoon sa inyo pong favorable na katugunan at solusyon. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. Yes, shout out sa ating kapatid na Bernard Abnagsila dyan sa bandang Bacoor City, Cavite. God bless the whole family at gayon din ng kabuuan ng inyong lugar dyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at ngayon ay ating pong tunghayan ang mga comments na inyo pong ipinarating sa Radio na Ministry. Hallelujah! Yes, how are you, my dear kapatid na Josie Rose, Evangelista sa Leben ng Maria Aurora, Aurora Province. God bless the whole family at gayon din lahat po ng mamayan ng Maria Aurora at Aurora Province. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. With every po ng puso at gayon din po ka ng tao na panatag, gayon din na panalangin. Yes, thank you very much. Likewise. How are you, my dear Pastor Pablito Poliantes ng Binang Rizal? God bless the whole family at gayon din sa lugar ninyo dyan at bless ang buong probinsya ng Rizal. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Thank you at good morning din sa iyo. Gayon din mo lang sa ating kapatid na Augustine ng Sitobalang, Bataan. God bless the whole family at God bless the whole of Bataan. Ang kanyang comment ay ang kanyang buhat-buhat na napakalaking puso. Hallelujah, purihin natin na pag-gaid din ang kanyang emoji ng panalangin merong 4 stars at sa ribbon meron na kasalan na blessed. How are you, my dear? Diyan sa bandang Maria Aurora, Aurora Province, kapatid na Aurelia de la Cruz. Kumusta? God bless the whole family at gayon din ang trabaho mo dyan at kayong lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning, blessed Friday. Salamat po, Lord, sa biyaya ng buhay. Yes. Amen at good morning din. Thank you at gayon din ang added comment mula sa kapatid na Augustine. Mabiyayang umaga po, Bishop Tijin and Lola B. Purihin ang Diyos. Salamat sa kanyang kabutihan. Amen. Yes. Purihin natin na pa. Thank you very much at mabiyayang morning din at God bless you all dyan. Pinabot niyo po ng puso at gayon din ang garire at gayon din ang panalangin at gayon din ang ganyan at gayon din ang mukha ng tao na panatang. At gayon din kanyang emoji ng puso, meron 5 stars at may nakasulat na amen. Hallelujah, praise the Lord. Kumusta naman kayo dyan sa bandang Pansol, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Kapatid na Governor V, Vilma Domingo, God bless the whole family at lahat kayo dyan. Kumusta bang panahon dyan, makulimlima dyan? Dito po sa Bacoor City ay talaga naman makulimlim at umaambon. At gayon din kagabi na kung saan ay yes, umaambon umuulan. Purihin ang Panginoon. Gayon din ng comment na kapatid ng Governor Day. Good morning to everyone po, Bishop. Maganda na po ang araw, sumisilip na po ang araw. Praise God. Amen. Hallelujah. Yes, good morning din. Yes, sana sumilip din dito at sumilip sa atin lahat. Hallelujah. At praise the Lord ang kanyang added comment. Blessing. Hallelujah. At gayon din kanyang emoji ng puso. Yes, meron nakasulat na amen. Meron 5 stars.
Kumusta kayo dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon, kapatid na Teresita Herman, God bless the whole family. At sa inyong lahat dyan sa bandang Region 1 ng kanyang comment, happy blessed morning, Bishop and family and Tolko Rider Ministry. Keep safe everyone, God bless us all. Thank you very much. Gaya po sa inyo dyan, the happy blessed morning din at God bless you all dyan. With naman niyo po ng kaway-kaway apir-apir. Gaya din na puso, panalangin puso, panalangin puso, panalangin puso, panalangin puso. Hallelujah. Kumusta kayo dyan sa bandang Rizal, Nueva Ecija? Kapatid na Sel Diaz Pinto, how are you my dear? God bless the whole family at sa inyong lahat dyan. Yes, dyan sa bandang Nueva Ecija, yes. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop Lito Tangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan at sa lahat. God bless po and your family ministry. Thank you Lord for this morning blessed and wonderful day. Thank you very much. Gaya din po sa inyo dyan at gaya din na kanyang added comment pa. Amen. Thank you Lord God. Whatever niyo po ng panalangin puso, panalangin puso, panalangin puso, panalangin puso. Hallelujah. At gayon din ang kanyang pagbati sa morning. Thank you very much at morning din. Gayon din ang kanyang emoji ng blessing. Hallelujah. Did comment mula sa kapatid na Teresita Herman. Yes, amen at amen sa Panginoon Jesus. Hallelujah. Whatever niyo po ng panalangin. At gayon din, how are you my dear kababayan? Reverend Julio Santiago Sahagon na nakalistino dyan sa bandang The Good Shepherd United Methodist Church ng San Jose, yes, ng Occidental Mindoro. Seattle Region at God bless the whole family, ang kongregasyon at gayon din ang kabuuan ng dalawang probinsya ng Mindoro. Yes, ang kanyang comment, amen, papuri at pasalamat, yes, sa Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang payan. How are you, my dear? Kapatid na Maricel Gadi Tantenko ng Hermosa, Bataan. God bless the whole family at kayong lahat dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Yes, ang kanyang comment, isang maulang umaga po, Bishop, malamig man ang panahon. Ang words of God ang magbibigay init sa ating spiritual life. Yes, indeed. Thank you po Lord sa inyong protection, provision, and resurrection. Yes, winabi niyo po ng panalangin at gayon ng puso-puso. Hallelujah. Magandang umaga din sa inyo lahat dyan. Hallelujah. And restoration. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din natin comment mula sa kapatid na Josie Rose Evangelista Saliben. Amen sa napakamabiyayang mensahe ng buhay. God bless your family, your ministry, Bishop. Thank you very much. At to God be the glory. Hallelujah at praise the Lord. Binabudi po na mo kanang taon na panatag panalangin at gayon mo kanang taon na panalangin. Puso, yes, panalangin mo kanang taon na panatag. Hallelujah. Yes, added comment yes, mula sa kapatid na Bel Diaz Pinto ng Nueva Ecija. God bless the whole family at gayon din sa inyo lahat dyan sa inyong kinaroroonan. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop Lito Tangonan sa lahat po. God bless us all po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo dyan at gayon din ang kanyang added comment, amen. Pwede mo po ng panalangin puso, panalangin puso, yes. Yes, added comment mula sa kapatid na Agustin. Amen, amen. Salamat po, Bishop, sa patuloy na panalangin. Yes, indeed. Hallelujah. Winabi niyo po ng panalangin. Puso mo ka ng dapat panalangin. Purihin natin ang Panginoon. How are you, my dear? Masipag na kapatid Amelita Celestina, asawa ng ating masipag na Pastor James Jaime Celestin Talimaylan, Binang Rizal. God bless the whole family and your ministry, lahat po ng mga churches dyan at mga kamanggagawa natin at mga laiko. Hallelujah. God bless you all. Gaya din ang kabuuan ng Talim Island, Binang Rizal. Purihin natin ang Panginoon. Kanyang comment, mabiyayang umaga po Bishop Lito, Ma'am Jean, Tita B at sa lahat ng mga Karaydon Ministry at God bless you all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo na dyan. Ilabi niyo po ng panalangin at gayon din ang added comment mula sa kapatid na Augustine. God bless you po and your family and ministry. Thank you very much likewise. Ilabi niyo po ng panalangin at gayon din imagine ang prayer mula sa kapatid Military Celestina.
Gayon din ang kanyang emoji ng puso, meron limang stars at meron nakasulat na amen. At gayon din ang kanyang emoji ng isang malaking mangkok ng laman ng iba-ibang klase ng mga prutas. Merong background na malaking puso at meron nakasulat na love you all. Yes, sana all. Yes, thank you. And love you all. At gayon din ang kanyang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars. At sa ribbon, meron nakasulat na blessed. At gayon din ang kanyang emoji ng blessing. At gayon din ng glory. Hallelujah. At gayon din ang panalangin at gayon din ang kanyang buhat-buhat na malaking puso. Dumadalo yung malaking puso pataas kay Lord. At gayon din ang kanyang emoji ng hawak-hawak na pinagkakaloob na rosas. Hallelujah. Praise the Lord. Kanyang emoji ng bless na bless. At gayon din ang kanyang emoji ng puso. May 5 stars at amen. At ang kanyang emoji ng panalangin, merong 4 na stars at nakasulat bless. At gayon din ang kanyang emoji ng blessing. Hallelujah. At ang kanyang added comment, Bishop, nagpapasalamat po ako ngayon umaga at sumikat na po ang araw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Well, dyan sa Badang Talim Island, madaling makita na kung saan sumikat ng araw. Hallelujah. Praise the Lord. With po ng mga panalangin, purihin natin ang Panginoon sa sumisikat na araw. At yes, abutin natin ang sikat ng araw na yan. Yes, kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din ang kanyang added comment. Bishop, salamat po sa Diyos. Tayo'y iningatan tayo ng Panginoon Jesus sa bagyong si Amang. Yes. With po ng mga panalangin. Gayon din mo na sa kapatid na Pastorino Dato ng Sito Balang Kabataan. Gayon din ang Capitol Methodist Church at gayon din ang Whole World Friendship Prayer Brigade. God bless the whole family and your ministry, the church there. At gayon din lahat ng kabuuan ng Bataan. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, maulang umaga po Bishop, Ate Jean at Lola Biyaya and all Karaydon Ministry po. Yes, purihin na pa kayo. Gayon din ang kanyang added comment. Nasa conference po Ate Cora, walang nag-send ng link sa akin. Nahuli-tuli ako Bishop. Purihin natin ang ating Panginoon. Yes. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes, at gayon din mula sa kapatid na Melita Celeste added comment, Bishop, na late po ako. Hindi ko po narinig ang inyong mensahe ng buhay. Purihin natin ang Panginoon. Emoji po ng panalangin. Well, maraming salamat po sa lahat po ng mga comments at gayon din sa pagsusubaybay at gayon din sa lahat po ng manonood. After this live streaming, nasa Luzon man kayo, shout out sa inyo lahat. Nasa Mindanao man kayo, shout out sa inyo lahat. At gayon din nasa Visayas man kayo, shout out sa inyo lahat. At gayon din nasa ibang bansa man kayo, shout out to Regina and may the Lord continue to bless you all, guide you all, protect you all. At gayon din na patuloy po kayo na pagpalain at pasaganayin ng Panginoon sa lahat po ng panahon. Yes, at gayon din good morning at gayon din God bless the shout-outs sa ating Lord Jesus Christ at gayon din ang Holy Spirit at gayon din ang Diyos Ama at gayon din ang nag-iisang Diyos nahayag sa tatlong persona pero isang Diyos at gayon din ang mga dimabilang na napakaraming mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan at gayon din ang buong kaharian ng Diyos, ang kingdom ng Diyos. Yes, sa kung saan klinikin po natin araw-araw, kingdom favor sa bati sa atin, kingdom peace sa bati sa atin, kingdom love sa bati sa atin. Yes, sa kingdom joy sa bawat isa atin at gayon din kingdom faith sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom overflowing grace sa bawat isa atin, kingdom Easter sa bawat isa atin, kingdom fruitful and victorious 2023 and beyond sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din na shout out sa ating kapatid na Percy Valencia. Diyan sa bandang yes, Bagong Barrio, Caloocan City, Parabalila. God bless the whole family. Yes, inaanak. Puri ng Panginoon at gayon din ang Bagong Barrio natin. May shout out at gayon din lahat po dyan sa bandang Caloocan City. At gayon din mula sa ating kapatid na yes, Pastor Jaime James Celeste ng Talim Island, Binangaw, Rizal. God bless you at sa lahat po ng iyong ginagawa dyan. Ang kanyang comment, God bless. Morning po, Bishop. Thanks po sa time team na prayer mo po.
May schedule na po ang anak naming Jaime Jr. na puntang New Zealand sa Mayo 25 youth. Congratulations! Hallelujah at praise the Lord. Yes, we did the entrance to you, Jaime Jr., his preparation, O Lord Jesus Christ, sa kanyang pagpunta dyan sa bandang New Zealand sa Mayo 25, O Lord. Nawa Panginoon ay maging matagumpay at gayon din ang kanyang bagong buhay dyan kung kasamang kanyang buong pamilya at gayon din sa kanyang kaharapin na panibagong future at gayon din ang panibagong trabaho. Iingatan niyo sa proteksyonan at pagpalayang Panginoon sa lahat po ng larangan. Lalong-lalo ng Panginoon ang kanyang kalusugan at pangatawan. And bless the whole family of Celestra. In the mighty name of Jesus, everybody will say amen at amen sa Panginoon at shout out sa kapatid na Jaime Celestra Jr. Hallelujah. At gayon din, added comment mula sa kapatid na Melissa Celestra, Bishop, kahapon po wala kayo sa Ride On Ministry. Yes, whatever po ng mga kapatid sa Panginoon, katulad po ng yes, nang sabi ko nga na may mga pagkakataon na walang signal o technical problem. Kahapon po ay sa mga oras na yan ay wala hong internet dito sa amin. Kaya hindi po tayo nakapag-ride on the ministry. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din, added comment mula sa kapatid na, comment mula sa kapatid na first, si Olermo Valencia. Thank you, Ninong. God bless you always, Ninang Jean, Care, and Mami Biyaya. Thank you very much. Welcome and to God be the glory. At gayon din medyo po ng panalangin na puso at gayon din ng mukha ng tao. May puso, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, maraming salamat po. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos at gayon din sa mga iba pa na kung saan na i-recognize natin ang presence ng bawat isa. Salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, sa pag-follow sa ating page. At gayon din po sa inyong pag-share ng episode na ito. Gayon din sa mga episode pa. Voluntarily, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ay samahan tayo ng Panginoon sa buong maghapon na ito. At gayon din sa buong magdamag at gayon din sa ating pagtulog na maaliwalas at gayon din na maging matagumpay ang paparating na mga araw sa buhay natin mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. At gayon din lahat ng mga kaganapan ng mga conferences ay maging matagumpay saan banda ko sa Pilipinas at gayon din sa buong mundong ito. At shout out sa Iglesia Methodist sa Pilipinas sa lahat po ng kaganapan na mangyayari sa iba't ibang regional conferences. The blessing and guidance and anointing of the Holy Spirit be with you all and be with us all every day na kung saan araw-araw sinasabi po ng Ride On Ministry. God bless and protect us all always through the presence, the power and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen sa Panginoon. Shalom sa bawat isa sa atin. Well, mga kapatid sa Panginoon, ang abang lingkod ng Panginoon nagpapaalam po sa bati sa ating mula episode 1030 tungo sa marami pang episode nating harapin mula Lunes hanggang Biyernes. Purihin natin ang Panginoon at sa muling pagkikita. Babay po sa bawat isa atin. Peace be with you all. Hallelujah and praise the Lord. Babay po sa bawat isa atin.